Magandang araw sa lahat, ako si J.R. Palin at ngayon ay ating balikan ang minsang naging kilala sa larangan ng komedya. Ang kanyang nakakatuwang estilo sa pag-arte ay talagang patok sa mga manunood. Halina at ating alamin ang istorya ng buhay ni Rowan Atkinson o kilala bilang Mr. Bean. Si Rowan Atkinson, ipinanganak noong Enero 6, 1955, Newcastle upon Tyne, England, ay isang Ingles na artista at komedyante na nagpasaya sa mga manonood sa telebisyon at pelikula sa kanyang mga likhang comics na sina Mr. Bean at Edmund Blackadder. Nag-aral si Atkinson sa Durham Cathedral Choristers School. Sa Universidad ng Newcastle upon Tyne siya ay nag-aral ng Electrical Engineering. Umunlad siya sa Universidad ng Oxford para sa isang master's degree. Umakyat sa entablado upang bigyang kasiyahan ng isang panloob na pagnanasa. Sinimulan niyang ihasa ang mga liko ng mukha at manic comedic genius na malapit nang magpasikat sa kanya. Habang nag-aaral sa Oxford, nagsimula siyang magtrabaho kasama ang tagasulat ng senaryo na si Richard Curtis at compositor na si Howard Goodall at magkasama silang nakipagsapalaran sa Edinburgh Festival. Doon ay naghatid si Atkinson ng sketch ng guro na nagpasikat sa kanya at naging bahagi ng kanyang repertoire ng mga klasikong skit. Noong 1979, ipinakilala siya ng satirical na palabas sa telebisyon na Not the 9 O'Clock, news sa milyon-milyong British viewers. At noong 1981 siya ang naging pinakabatang tao noong panahong iyon na nagkaroon ng one-man show na tinatawag na Rowan Atkinson sa Review sa kanluran ng London. Noong 1983, ang unang yugto ng Blackadder na isinulat nina Atkinson at Curtis ay lumabas sa mga British TV screen. Itinampok sa palabas ang baluktot na relasyon sa pagitan ng apat na pagkakatawang tao ng oportunista, walang spineless na si Edmund Blackadder at ng kanyang mahabang pagtitiis na tagapangasiwa, si Baldrick, habang hinahabol nila ang kanilang daan sa kasaysayan mula sa mga krusada hanggang sa pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig. Ito ang pinakasikat na komedya ng telebisyon sa Britanya na nakakuha ng mga 18 milyong manonood. Noong 1996, ginawa ng palabas ang Transatlantic na pagtalon sa telebisyon sa Amerika at noong 1997 si Mr. Bean ay tumama sa malaking screen sa pelikulang Bean na ginawang arrangement ng pagpipinta ni James McNeill, Whistler sa Grey at Black No. 1. Mas kilala bilang Whistler's Mother na isang central plot device at kalaunan ay Mr. Bean's Holiday 2007 kung saan ang eponymous na anti-hero ay humaharap sa France. Hanggang dito na lang mga idol, kung nagustuhan mo ang video natin ngayon baka naman paki-like at follow. Maraming salamat, hanggang sa muli.